Medyo maaga ako gumising kaysa sa karaniwan. Well, there only one day kapag nagising ako ng walang alarm. Death anniversary ng parents ko. Ngayon ay ika-6th year anniversary ng kamatayan. 6 na taon na ang nakaraan nang iniwan kami ng aming mahal na ina at ama. Ang tanong ko lang kay God that time ay paano niya ito nagawa sa kanila, sa amin. Sila ang pinakamaganda sa lahat. Lahat ng mga kaibigan nila, hinahangaan sila sa aming mga pamilya. Minahal namin sila ni Kuya. Mahal na mahal din nila kami. Bakit? Bakit niya inaalis sa amin ang pinakamamahal naming mga pag-aari? I was so engrossed in my thoughts. Hindi ko na malayan na niyakap ako ni Martin mula sa likod sabay halik sa balikat ko. Magandang umaga, sabi niya. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ko sa kanya na humarap sa kanya. The best sleep ever. Kasi natutulog ang maganda kong girlfriend sa tabi ko. Hinila niya ako papunta sa kandungan niya. Nakabisado mo na ang sining na matamis na usapan, Mr. Francisco. Binigyan ko siya ng mapanuksong ngiti. Meron ako. Anong iniisip mo? Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi sa akin na alam niya. Nangiligid ang mga luha ko. Napangiti ako. Miss ko na sila. Sabi ko sa basag na boses. Hinaplos niya ang pisngi ko para sabihing ilabas ko iyon. I miss them so much, Martin. I want them with me right now. I want to tell them about my new job. About me. They were so young to die. They didn't deserve it. My dad used to tell me kung paano niya gusto akong makitang mag-asawa, magkaroon ng mga anak, para ma-spoil niya sila. Umiiyak ako habang tinatakpan ang mukha ko gamit ang mga palad ko. Sweetheart, don't cry baby. Nakatingin sa iyo ang mama at papa mo mula sa itaas. Sa tingin mo ba gugustuhin kanilang makitang umiiyak? I am here for you. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa buong katawan ko. Nakaupo ako sa kandungan niya. Hinahaplos niya ang buhok ko the whole time. After some time, bumangon na kami. Bibisita kami ngayon sa sementeryo. Bumangon si Martin sa kama. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya. Anong nangyari, Claire? Lumingon siya. Maraming salamat. At narito ka. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Isang masuyong halik ang ginawa niya sa noo ko. Nakahanda na sina Kuya at Tessa nang makarating kami sa ibaba. Niyakap ko si Kuya. Alam kong malungkot din siya. Pero hindi niya ako masyadong sinabihan. Sana magtapat siya kay Tessa. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. At alam kong hindi. Miss ko na sila. Bihira kong makita si Kuya na may luha sa mga mata. Pero ngayong araw na ito, nagawa niya. I miss them too. Kasama natin sila. They will be forever with us. Sabi ko kay Kuya. Alam ko, sagot niya. Let's go. At tumango ako kay Kuya. Nakarating kami sa cemetery within 20 minutes. Bumili kami ng puting leryo at daisies para sa kanila. Sinabi sa akin ni Mami minsan, naisipan niyang ipangalan sa akin ay Lily o Daisy. Pagdating namin doon sa libingan nila, lumuhod kami sa tabi nila. We miss you every day, Mom and Dad. But today even more. Sabi ko sa malumanay na boses. Hinaplos ni Martin ang mga kamay niya sa balikat ko, na inaalo ako. Mom, Dad, this is my girlfriend Tessa. You know her. We dated in high school. I love her a lot. I wish you can be here with us, sabi ni Kuya.
Hello, Mr. and Mrs. Martinez. I am Tessa. Your son is really the best. I love him. I wish I could meet you again. Mom, Dad, you know right? I got a job at a multinational company in New York. I'm living my dream. I remember that how you always motivated me to follow my dreams. No matter how much hard work it needs. And I also want you to meet my boyfriend Martin. He is really amazing. Teary-eyed na ako. Gusto ko sila dito. Gusto ko silang yakapin. Yun lang ang gusto ko. Hi, Mr. and Mrs. Martinez. I'm Martin, Claire's boyfriend. She is the most wonderful woman I have ever met. Mabait siya. Sassy kapag kailangan. Caring. Maganda. Hardworking. I'm lucky to have her in my life. Sobrang miss niya na kayo. I wish na nakilala ko kayo. Sabi ni Martin na ikinaiyak ko. Bakit ako umiiyak? Nanatili kami doon ng ilang oras. Sa buong oras na nandoon kami. Pinulupot ni Martin ang mga kamay niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Laking pasasalamat ko sa kanya. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasalukuyan kami nakaupo sa isang ice cream parlor. Ang paboritong ice cream parlor ni na Mami at Daddy. Sa tuwing nagsiselebrate kami bilang isang pamilya, dito kami pumupunta. Ito ang aming lugar. At bilang isang ritual pagkatapos magbisita sa sementeryo, ay pumupunta kami ni Kuya dito at kumakain ng ice cream. Nagbibigay ito sa amin ng pakiramdam na nakaupo kami kasama sina Mami at Daddy. Kahit na ito ay para sa isang maliit na panahon. Ang pakiramdam ko ay nakakatulong sa amin ng malaki. Claire, okay lang ba kung aalis tayo papuntang New York pagkatapos nito? Tanong ni Martin. Napaisip ako saglit. Okay. Pero may problema ba? May meeting kami bukas sa New York. Kasama ang pinakamalaking investor ng London, na si Mr. Waller. Kailangan kong maghanda para doon bukas. Oo, si Mr. Waller. Muntik ko na siyang makalimutan. Siyempre, pwede na tayong umalis. Sobrang dami ko ng paghahanda para sa meeting. So, aalis na kayo? Tanong ni Kuya. Yes. I'm sorry I could stay longer but work's calls. And also you are coming to New York next week, right? We will have fun there. Oo, pupunta ako doon. Tumango si Kuya. Claire, it was really so nice meeting you again. Niyakap ako ni Tessa. Same here, Tessa. Pagbalik mo from Rome, do visit New York. Sure, sagot ni Tessa. Tumayo na kami para magpaalam. Dahil diretso na kami sa airport. Nasa airport na ang mga bagahe namin. Paanong hindi ko alam? Martin, alam kong aalagaan mong mabuti ang kapatid ko. Kung makarinig ako ng masama tungkol sa iyo, o sa kapatid ko dahil sa iyo, patay ka sa akin. Babala ni Kuya kay Martin. Kuya, it's okay, Claire. He is your brother. Don't worry, man. I will take the best care of her. Sumingit si Martin. Tumango si Kuya. Nag-bro hug sina Kuya at Martin. Pagkatapos ay umalis na kami papuntang New York. Sa kabilang banda si Martin. Nasa biyahe na kami pabalik ng New York. Tahimik na natutulog si Claire sa tabi ko. Pagod na siguro siya. Ngayon ay isang mahabang araw para sa kanya. Ang pagkawala ng iyong mga magulang ay maaaring pinakamalungkot na bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Hindi ko maisip na isang araw ay mawala sina Mami at Daddy. Napakahirap para sa kanya at sa kanyang kuya.
Si Claire ay 18 years old lamang. At kailangang pasanin ni Sam ang lahat ng responsibilidad bilang nakakatanda. Napatingin ako sa magandang babae na natutulog sa tabi ko. Napakalakas niyang babae. Literal na hinahangaan ko siya araw-araw. Mabait siya sa lahat. Kahit sa matalik niyang kaibigan na nasaktan siya ng sobra. Siya ay maunawain. Siya ay napakatalino sa kanyang trabaho. Before her, I was doing good. I was fine. Really. Pero nung dumating siya sa buhay ko, na-realize ko na kaya ko ding maging masaya. Kapag kasama ko siya, iba ang kinikilos ko. Pero iba ang maganda. Mas ngumiti ako. Mas tumatawa ako. Hindi ko kailangang magpanggap. Siya ang una kong iniisip pagkagising ko sa umaga at huling iniisip ko kapag natutulog ako sa gabi. Paano hindi ako may in love sa babaeng ito? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Siya ang aking babae. At akin lang siya. Binigyan ko siya ng malambot na halik sa noo. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa kanya. At natulog na. Sa kabilang banda, si Claire. Nagising ako nang makita ko si Martin na nagla-laptop na nakaupo sa tabi ko sa kama. Paano niya nakakuha ng maraming lakas para magtrabaho buong oras? Hey! Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng napakatamis na ngiti. Ang ngiti na kinahulog ko. You are awake? How was your sleep? Tinabi niya ang laptop niya. Good. You are working non-stop. Tanong ko na ipinatong ang ulo ko sa hita niya. No. I slept for a couple of hours beside you. Hindi mo na malaya. Wika niya habang hinahaplos ang buhok ko. Nako, pagod talaga ako ngayon. Kaya natulog ako na parang baby. You deserve that sleep. Gusto mo na bang kumain ngayon? Tanong ko sa kanya. Ilang oras na ang natitira para sa landing? 30 minutes. Then I will just have something at home. And why to trouble these guys? Sabi niya. Lagi mong iniisip ang ibang tao. Ngumiti ako. Ngumiti siya at nagkibit balikan. Humiga ako sa tabi niya. Kasama ko siya. Maaari kang magkaroon ng day off bukas. Sabi ko. Bakit? Hindi ka rin ba pupunta? Tanong niya. I'm going. I have few meetings with the HR people and supplies team. Tapos maghahanda lang ako sa big presentation sa office mismo. Tapos sasama din ako. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? Pagod ka siguro sa biyahe. Katwiran ko. Martin, I was just enjoying with Kuya and Tessa. You were the one who went to the meeting right after we landed. Aren't you tired? At dito na po nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.